Isang mapagpala at mabiyayang araw po sa ating lahat mga tagapanood at welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayon po ay nasa political issue na po tayo mga tagapanood at sana'y tangkilikin nyo pa rin ang ating channel. Ngayon pag-uusapan po natin yung ginawa ng mga kongresista na pagpapatawag sa mga vlogger. Pero ang nakakapagtaka mga tagapanood, bakit mga DDS vlogger lang ang pinatawag nila sa kamera? May nangangamoy po atang hindi ka nais-nais. Meron po silang ginagawang parang nilulutong kakaibang plano. Kasi bakit ko po sinabi na may niluluto silang kakaibang plano sa pagpapatawag nila sa 40 DDS vlogger mga tagapanood? Ito yung mga vlogger na kampi po sa mga Duterte na binabanatan yung mga kamali ang nagaganap diyan sa Kongreso at maging doon sa maling ginagawa ng ating presidente ngayon na si Bongbong Marcos. Yun po yung nakakapagtaka doon sa ginawa nila. Kasi yung kumakalaban po sa kanila, yun lang po yung pinatawag nila dahil ang sinasabi po nila mga tagapanood, itong mga kongresista na to, na nagpe-fake news daw po. Tapos ang nakakapagtaka rin dito, isa sa nakakapagtaka mga tagapanood, pagkatapos po nilang ipatawag yung mga vlogger na to, pero hindi nga po sumipot dahil naunahan na nila na nalaman po nila o natunugan nila na may masamang gagawin po sa kanila. Kasi nga naman, etong mga nasa kongresista na to, yung tuwadcom na to mga tagapanood, tricom na po ata ngayon, mahilig po to mag-contempt, mahilig po magpakulong pag nandoon ka sa kongreso. Kaya naisip po siguro ng mga vlogger na ito na huwag tayong pumunta dyan dahil bitag yan. Tapos ito nga yung pinakamatindi dyan mga tagapanood. Pagkatapos nilang ipatawag, sumunod naman po dyan, yung lumabas na nagsipirmahan na nga daw po yung mga ibang kongresista para mabuo nila yung 1/3 na boto para ma-impeach yung ating vice presidente na si VP Sara. Di ba napaka timing mga tagapanood? Pinatawag yung DDS vlogger para siguro mapatahimik, isunod yung pagpapa-impeach sa Vice Presidente. Well, yung pagpapa-impeach sa Vice Presidente mga tagapanood, ihiwalay natin na video yan. Sa ngayon, pag-usapan muna natin itong ginawa ng mga kongresista na to, lalo na to si Abante. Kasi itong yung Kong Abante na to mga tagapanood, isa daw po itong pastor. Pero dahil po sa ginawa ng mga vlogger, bakit po nagmura siya mga tagapanood? So, alamin natin to, panoorin natin yung video. At yung video na to ay galing po sa channel ni Showbiz Fanatics. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisubscribe na rin. At sa mga bago lang po dito sa ating channel, huwag nyo rin po sanang kalimutan na mag-subscribe po dito sa ating channel at i-hit nyo po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Kaya simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Matapos hindi dumalo sa hearing ang mahigit kumulang sa 40 vloggers na ipinatawag ng House of Representatives, ilang mga kongresista naghimutok sa galit at binatawan ng show cause order ang mga nasabing resource person na bigong dumalo sa ngayoy hearing ng Kongreso. Umani ng samot-saring reaksyon ang naging pagpupulong ng Kongreso ngayong araw, February 4, 2025, kung saan tila inindyan o hindi dumalo sa nasabing hearing ang mga vloggers na di umunay inakusahan na nagpapakalat raw ng paninirang puri at maling balita tungkol sa gobyerno ng Marcos administration at ng ilang pang mga personalidad sa Kongreso. Tila nasaktan raw ba ang mga kongresista nang hindi sila siputin ng higit sa 40 individual na pinatawag nila para raw gumawa ng batas ukol sa pagpapakalat ng fake news at paano ito mapipigilan, lalo na raw ang malawakang pagkalat nito sa social media. Ngunit sa halip na paniwalaan, tila binatikos pa ng maraming netizen
ang mga kongresistang tila pilit na pinaninindigan na Pogo vloggers o funded by Pogo ang mga taong nag-expose ng mga di umano'y alleged crimes at mga skandal na kinasasangkutan ng marami sa kanila. Naniniwala ang ilang netizen na hindi raw in aid of legislation, kundi personal na galit na raw ang mga nananalaytay sa dugo ng mga kongresistang ito kung bakit tila galit na galit sila sa mga taong nagsisiwalat raw ng mga impormasyong hindi inilalabas ng mainstream media. Tila mas na-offend pa ang maraming netizen nang magsalitang namo si Benny Abante on live telecast na pinaniniwalaan ng maraming Pilipino na ito isang ekspresyon o pinaikling salitang mura. Ayon sa kanyang post online, even though on his side hindi mura yon, pero sa aming mga nakikinig, yon ang ibig niyang sabihin. So disappointed by this preacher turned Manila Representative Benny Abante na grabe ang galit sa mga taong pinatawag nila pero hindi umattend sa hearing. Well, in this case, para sa akin, tama lang na hindi sila dumalo ang mga vloggers sa mga hearing nyo dahil malinaw na ang lahat ng yan ay para makaganti kayo sa mga expose nila. In my view, as a normal citizen, sobrang halata na pagpipigil sa karapatan ng freedom of speech ang ginagawa nyo kaya kayo nagpatawag ng hearing. And hindi naman lahat fake news ang ibinabahagi nila sa public. Well, in fact, may mga resibo sila to justify and prove the accusation against some of you in the House of Representatives. And funny thing nga, mas matalino pa ang iba sa kanila sa inyo. Ang sabihin nyo, baka gusto nyo lang gumanti sa kanila. I mean, sa lahat ba naman ng mga isiniwalat nila, hindi lang sa HOR, kundi sa entire BBM admin, talagang masasaktan kayong lahat. Dahil, truth hurts, sabi nga, di ba? Huwag niyong takutin ang mga sinasabi ng fake news peddlers. And huwag niyong gamitin ang hearing na yan para i-power trip ang mga taong nagsisiwalat ng mga nangyayari na hindi nakikita ng marami. Kung may ebidensya kayo against them, file a case on the proper forum. Magharap kayo sa korte. Malinaw yun mga tagapanood at tama po yun yung sinabi dito ng Showbiz Fanatics o dun sa binabasa niyang post ng isang attorney ba yun o vlogger, medyo hindi ko na matandaan mga tagapanood. Comment nyo na lang kung sino po yung nag-post na yun na binasa po ni Showbiz Fanatics dito sa channel niya. Na kung totoong meron silang ginawang illegal itong mga vlogger na to. Di ba dapat kongresista to mga to eh. Kinasuhan po nila yon. Hindi yun basta nila pinatawag nila doon sa kongreso, doon sa camera tuloy. Tapos, pagka hindi nagustuhan yung mga itinatanong, i-condemn nila, ipapakulong nila. Sino nga namang loko-lokong tao na papayag nung ganun? Na parang isinubo yung sarili. Ba parang inilagay yung kamay para makagat. Siyempre, hindi pwede yun mga tagapanood. Kahit naman ako yung vlogger na ipapatawag mo, hindi ako pupunta dyan dahil sa mga history na pinagagawa ninyo. Kung yung general nga, nagawa yung ipakulong. Kung yung tao nga po, ni Beauty Sara, di ba? Attorney pa yun, nagawa po nilang ipakulong. What more, ikaw na ordinaryong tao ka lang, na isa ka lang vlogger na naghahayag ng katotohanan dito sa mundo ng social media. Lahat po naman ng ipinapakita ng mga vlogger na yon, meron po silang resibo, may mga ebidensya po sila, sadyang nasasaktan po sila kasi totoo po mga tagapanood. Hindi nila masagot, lalo na to si Abante. Hindi niya masagot kung saan niya nakuha yung yaman niya. Bakit ganun kamamahal yung mga gamit na isinusuot niya, yung sasakyan niya na sobrang mahal. Hindi po nila maisagot mga tagapanood kung saan nila nakuha yun. Congressman, magkano lang po ang sahod niyan? Pinanganak mo ba silang mayaman? Dalawa lang po ibig sabihin yan mga tagapanood. Either nangolekta ka doon sa simbahan kung saan ka pastor or nangurakot ka bilang congressman doon sa lugar na kung saan ka congressman sa Maynila. Hindi ko alam kung saan district to congressman dyan sa Maynila mga tagapanood eh. Kung Abante, saan nga ba? Joke lang po mga tagapanood. Yun po yung tinatanong sa kanya pero hindi niya po masagot mga tagapanood. Kung saan siya kurakot, sa simbahan ba o sa pagiging congressman. Hindi, joke lang po mga tagapanood. I mean, kung saan niya nakuha
yung mga mamahaling ang gamit, grabe naman po kasi. Tutuloy natin yung video mga tagapanood. Hindi yung gagamitin nyo ang posisyon nyo just to feed your ego and try to make an eksena para mapaniwala ang tao na kayo ang nagsasabi ng totoo. Social media is the new media. Wala nang naniniwala halos sa mga balita ng mainstream thanks to those bloggers, vloggers, and writer who serves as readers, not well-informed citizen on what's going on in our country. We deserve to know the truth. We are Filipino. Unquote. Ayon pa kay MJ Chico, bakit sa congressional hearing mo gustong magkaharap ang mga vloggers, Honorable Abante? Why not file a case if gaya ng sinasabi mo na libelous o slander ang sinasabi ni Cruz against you? Tapos gusto mo dyan sa kongreso mo paharapin ng tao with matching na mukha pa dyan? If matapang yung vlogger and feeling mo matapang ka din, edi magharap kayong dalawa sa neutral ground and no holds barred rule. Klaro tuloy na matapang lang kayo dyan sa kongreso ang ginagamit nyo ang congressional hearing para manindak ng mga pangkaraniwang Filipino. Namo, unquote. Narito at panoorin ang controversial hearing ngayong araw kung saan matapos ipatawag ng Kongreso 40 vlogger na inakusahang nagpapakalat raw ng maling balita, hindi sinipot ang Kongreso. Aligasyon ng di umunay pagmumura raw ng representative at pastor na si Benny Abante on national TV, umani ng diskusyon sa social media. Narito't panoorin ang full video. Respectfully, Elizabeth Joey Cruz, kung nakikinig mo sa atin ngayon, nanonood ngayon, kumarap ka dito, kumatapang ka. Hirap sa iyo, nagmumura ka nang dyan na wala kaming kalaban-laban. Kumarap ka dito. Dito. Namo. Grabe, nakakatakot pala to si Abante. Walang atrasan, talagang Abante. Grabe, no? Umarap ka dito, gumaganon pa eh. Tanong ko lang po sa'yo, Congressman Abante, kung sakasakali ba, meron kang kagalit, tapos papupuntahin ka sa lugar nila, pupunta ka kaya? Tanong lang sa'yo, kung Abante. Ikaw din naman eh, matapang ka kasi nasa kongreso ka. Kung wala ka sa kongreso, ganyan ka ba? O sige, ganito mga tagapanood, hamunin natin to si Abante, Congressman Abante. 'Di ba? Magdebate kayo nung kaaway mong vlogger. Kaya isang entablado, kahit diyan sa Plaza Miranda o kahit diyan kayo sa EDSA Stride, magdebate kayo. Ngayon, 'di ba? Para tingnan natin kung sino talagang matapang. 'Di ba? Magtanungan kayo. Kung talagang fake news yung mga sinasabi niya sa iyo, sagutin mo doon. Tapos i-live niyo sa TV, sa media, 'di ba? Sa mainstream media. Kasi minsan tong mainstream media, hindi mo na mapagkatiwalaan eh. Dahil hindi naman binabalita yung mga kabulukan ng mga kongresista na to eh. Hindi po natin alam kung natapala na sila kasi marami nagsasabi na nababayaran na daw po ngayon yung mainstream media. Hindi po sa akin yun hindi po ako nagsabi ng mga tagapanood. Marami naman kayong napapanood yan ng mga vlogger na nagsasabi na mainstream media ngayon nababayaran na. Totoo po kaya to? Diba? Isa na yata to si Kong Benny. Kong Benny, nagbabayad ka ba sa mainstream media kaya ka hindi nababatikos ng mga mainstream media at mga vlogger na lang yung sumisita sa'yo? Ba, ito, pakita mo ngayon ang katapangan mo. Dyan pa nga lang, halatadong sobrang naiinis na to si Kong Abante, mga tagapanood. Nakita mo naman, nagmura. Sabi niya, namo. Pero sabi niya daw, hindi daw pumura yon. Kaya nauso na ngayon, namo. Hindi na mura talaga yon. Ako, yari na. Pastor nagmura o national television, pero para masabing hindi siya nagmura, yung namo daw, hindi talaga daw mura yon, mga tagapanood, kasi mahal yon. So yun lang po mga tagapanood, may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating niyang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.